Lunch break. Itong testimony ko ngayon ay ang huling entrada na sa August. Natapos ko yung buong August na testimony. Ayos! Di ko in-expect. Thank you, Lord. Natapos na yung August. September, October, November, December, hanggang sa kasalukuyan. Ang haba pa nun. Pero masaya. Nag-enjoy talaga ako sa paggawa ng videos patungkol sa testimony na hindi ko nga in-expect na gagawin ko talaga. At nanginginig pa rin ako kada gawa ko ng testimony. Kasi syempre, para sa akin, sino ba naman ako, di ba, para magkwento ng testimony? Pero syempre, ito nga rin yung magiging greatest armor natin para mapakita sa mundo kung ano yung mga milagrong ipinauubaya sa atin ni Lord sa pamamagitan ng relationship natin sa Kanya. Na para sa akin, napakaganda na rin nun. Anyway, ito yung araw na sa tingin ko sa sarili ko, di ko na rin alam kung ano yung gusto kong gawin, kung anong gusto kong mangyari. Parang hindi ko na alam kung ano bang direksyon yung gusto kong sundin. Medyo nadadala na ako sa takot, kumbaga. Hoy! Speaking, mamaya, sasabihin ko yung verse, pero yun muna yung context. Tsaka nandito rin kasi si Mark. Ay, meron siyang uniform. Anyway, sabi dito sa Mark 11:24, "Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Yung context dyan ni Mark, si Mark nga pala, hindi yan. Ang galing nga. Galing pala sa Biblia yung pangalan mo, pero loko-loko ka. Pero yung context dyan ni Mark. Si Mark kasi, hindi siya yung parte ng 12 na disciples, pero siya yung eyewitness ni Peter. Parang sila yung magkasama. Hindi pa ako masyadong may alam patungkol sa pagsama nilang dalawa, pero yun yung alam kong context niya. At yung bago kasi talaga yung verse na yan, sabi dito sa Mark 11:22, "And Jesus answered them, have faith in God." Kumbaga, huwag niyong i-misinterpret na kapag talagang kung ano yung hilingin niyo by prayer ay ibibigay sa inyo agad, kasi syempre mali na yung context nun. Parang magagamit niyo na siya sa sarili niyo ng desires, hindi na sa will ni Lord. Kasi yun naman talaga dapat. I mean, kapag magdadasal kayo, yung will pa rin naman ni Lord yung masusunod, at yung kung ano talaga yung para sa personal character growth nyo rin sa relationship nyo kay Lord. Kung may sense yung sinabi ko. I mean, yun kasi yung feel kong context talaga kapag magdadasal kayo. Pero syempre nung mga panahon din na to, talagang gusto ko lang din ng affirmation kasi nga kinakabahan na ako, tas di ko na rin talaga alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Sabi ko nga dun sa huling video ay lumalala na kasi talaga siya, at maaari nang mapahamak na rin talaga yung pangalan ko. Kaya yung nanay ko umaabot na dun sa punto na talagang kinakabahan na rin siya. Kumbaga, alam, yung mga nanay, no? Nanay? Nanay na naman? Nanay. Gagi ko, pwede ko ba ipakita? Kasi yung pinakagusto ko talaga mangyari dyan, yung dasal na pinagdadasal ko 2 weeks bago yan, na bigyan sana ng peace at affirmation sa nanay ko na rin, kasi yung puso niya nga ay troubled. Kumbaga gusto ko na ng mabilisang sagot mula kay Lord. Pero ang galing nga kasi after 2 weeks, sinagot na nga niya ako at binigyan na niya ng affirmation na kahit pa paano nga nakapagpatanggal ng kaba, o yung hindi na yung ganun kagrabe yung kaba na naramdaman ng aking inay. At parang binigyan na rin ako ng subtle hint na panalo na tong laban na to nung mga panahon na yan ni Lord. I mean, naramdaman ko lang dito sa puso kasi peace that surpasses all understanding, kumbaga. Ha? Kasi, yung nanay ko, alam nyo naman, di ba? Sabi ko nga, yung mga nanay, parang grabe sila maapektuhan kung tutuusin, dahil syempre yung anak nila ay nasasangkal sa kung ano man na may tsansang madawit sa isang kapahamakan, kung may sense man yung pinagsasabi ko. Pero dito kasi, binigyan na talaga ako ng affirmation ni Lord na ito na yung gusto mo, di ba? Ito na yung pinagdadasal mo. Kasi yung context din naman para sa akin na may pinagdadaanan, tapos nakakarinig ka pa ng mga negatibong komento. Para siya nagiging bulong na rin ng kalaban para sa akin. Kasi sinasabi na, wala na. Sinasabi ng nanay ko na, wala na, hindi na. Matatalo ka na. Kumbaga, yung wala ka ng pag-asa sa ganyan. Yan, kasi mga pinaggagawa mo, mga desisyon mo. Kumbaga, hindi ako makakuha ng suporta. Tapos nakukuha na rin ako ng ganong klaseng mindset na isa rin sa nakakapagpababa ng loob ko. Pero kasi yung faith ko talaga
kahit nga basag na basag yung puso ko, kahit wala na akong nararamdaman sa mundo, yung faith ko kay Lord talagang buong buo pa rin. Tapos yun talaga yung nagiging sangkalan ko patungkol dito na ayoko hindi ako pwedeng maniwala sa ganyan, Lord kahit sabihin natin yung nanay ko na mismo, ayoko. Yung clarity kasi na pinaramdam niya dito sa pagsagot dito sa dasal ko na to nung nakaraan ay ang linaw. Grabe na talagang galing sa kanya. Tsaka kahit pa paano, napalakas ko yung loob rin na nanay ko kasi Lord, di ba sabi hawak tayo ni Lord. Mas malakas siya sa kahit anong problema ang meron tayo. At hindi yun maihigitan yung kapangyarihan na meron siya sa atin. Kaya have faith, kumbaga. Yun yung point ko ng kapangyarihan niya sa atin. Kasi kapag malakas ka, nag-aapo yung faith mo sa kanya at talagang siya lang yung mismong ginagawa mong buhay. Yung relationship mo sa kanya, pinapalakas mo. Doon din kasi magbabase yung mga pangyayari. Katulad din dyan sa Mark, kung sabihin natin na nagsalta ka ng salta patungkol sa faith, pero deep inside mo, wala ka naman talagang tiwala. Wala rin. Para ka lang din... Hindi ko alam ba nun, ayokong manghusga sa mga ganong tao, pero kumbaga, kasi parang wala kang ginagawa talagang sangkalan kung ganun lang din yung faith mo. Maging buo ka na lang. Kung magiging faithful ka sa Lord, maging buo. Mas okay na yun. Kasi kahit ano namang mangyari ay isa lang naman yung totoo doon. Mahal pa rin tayo ni Lord. Wow! Ngayon, isi-share ko sa inyo ang Psalms 119. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino yung nagsulat nito, pero ito yung pinakamahabang poetic version ng Psalms na sobrang dami rin naman yung parang nagsulat, pero hindi ko alam kung sino yung author. Hindi rin naman sinabi ko sino yung author. Parang collection siya ng mga sinulat ng mga kung sino man yung mga yan. Kasi ang Psalms 119 para sa akin, kung hirap kayong magdasal o overwhelmed kayo ng emotions at may halong confusions at kung anumang negative na mga pangyayari sa buhay nyo, nararamdaman nyo, ito yung pinaka-guide para sa akin. As sa mga hindi marunong din magdasal, katulad ko, di rin naman masyadong marunong magdasal, pero dito nakasulat lahat ng mga pwede mong sabihin kung ano yung nararamdaman mo, kaya astig din to para sa akin. Kaya maganda rin siya i-share. Pero ang pinaka nararamdaman ko talaga nung araw na yan ay itong Psalms 119 verse 78. Dami nangyayari dito. Kakaiba rito. Sabi dito, let the insolent be put to shame because they have wronged me with falsehood. As for me, I will meditate on your precepts. Grabe, dami talaga nangyayari dito. May tabi ako sound system, tapos may mga nagbubungkal ng lupa. Sana naririnig nyo pa rin ako, no? Kasi sa akin naman, yung kagandahan lang kasi talaga ng verse na yan para sa akin, kaya siya nangangausap. Dahil, syempre, sabi ko nga, hindi ko na alam din kung ano yung nararamdaman ko. At medyo nalilito na rin ako. Although alam ko sa sarili ko na yung faith ko ay mas matatag kung ano yung faith ko sa kahapon, nung mga panahon na yan. Yun lang din talaga yung pinaka-binabalik-balikan ko. Sabi ko nga na-excite ako sa mga araw-araw dahil bagong verse, bagong lessons, bagong wisdom mula sa Bible yung matututunan ko. Pero ang pagme-meditate talaga sa precepts ng Lord, yun talaga yung pinakamaganda mong gagawin bilang isang Christian. Kaya yung faith mo rin, dun din naman kasi talaga siya mag-grow. Kaya kahit hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko, at least alam ko sa sarili ko na si Lord lang yung nilalapit-lapitan ko, lalo na sa mga panahon ng Kalbaryo. Kasi alam ko na siya rin naman yung makakapagpaintindi sa akin ng kung ano yung nararamdaman ko at paano makawala sa ganong klaseng pakiramdam patungo sa pagdadasal sa Kanya. Ito nga pala isang caramel macchiato. Nakakamiss yung mga gantong klaseng kape. Ooh. Wow. Grabe, kakaiba yung lasa ng caramel macchiato na to. Sobrang tamis. Pero kasi, sabi nga talaga ni Paul sa 1 Timothy 2:5, for there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Dito kasi talagang yung reflection ni Paul patungkol sa pagdadasal, para sa akin ay intindi ko talaga, yung pagdadasal talaga ay isang privilege para sa atin. Kasi dati, nung Old Testament, hirap na hirap silang kausapin si Lord dahil hindi pa binabayaran ni Jesus yung yun. Pero ngayon, dahil nga sa dugo ni Jesus Christ,
siya nang naging mediator na pwede na tayong magkaroon ng direct access kay Lord sa pamamagitan ng pagdadasal. Kaya nga sabi ko, sayang din kung hindi talaga natin yun gagamitin. Tsaka doon din kasi talaga tatatag yung faith natin. Dahil syempre, God's will pa rin naman kung ano yung mga pwedeng mangyari. Hindi naman kasi sinabi ni Mark doon na kahit ano, pwede mong gamitin yung context na yun eh. Yung believe that you have received it. Di naman patungkol yun dun eh. Patungkol pa rin talaga yun sa faith mo kay Lord eh. Kasi bilang isang taong kabado talaga sa kung anong pwedeng gawin ng mundo, ang sarap kaya sa feeling at isipin na merong isang Diyos na mas malaki pa sa kung anong problema yung mga kinakaharap mo, tapos faithful siya na kung ano man yung iparanas sa'yo ng mundo, baliwala yun sa pagmamahal niya sa'yo. Gusto mo? Ano? Ano kasi? Ano ba? Kumakain